bakit naubos yung QRF, saan na naman yung inallocate? Hmm. Ah, Sabi nga, usap-usapan, mas madali daw i-impeach ang presidente kasi ang dami na violations na na-commit. Pero makikita mo ang diin ng diin kay Vice Presidente. Nakakalungkot dahil yung confidential fund, yung pukpok sila ng pukpok sa confidential fund, binubuksan nila kung paano ang intelligent community gumagalaw. At pag yan nabuksan ng enemies of the state, nakakatakot kasi every time na kukuha ka ng pondo dyan, questionin, no? Questionin ng mga congressman na hindi nakakaintindi sa trabaho ng intelligence community. Alam mo yung mga sinabi ni Vice Presidente, hindi naman siya nag-iiba ng linya. Handa siya. In fact, nung simula pa lamang na binanggit yung mga usap-usapan sa impeachment, naghanda na siya. Nakikita naman natin kung paano niya ipaglaban ang institusyon. Hindi na nga niya binibigyan ng alintana yung personalidad niya. Pero yung institusyon, talagang pinoprotektahan niya dito sa mga issues na binabato sa kanya. Mm. Wala ka bang nakikita na hihinto itong mga persecution sa kanya lalo na diyan sa, Kamara sa kabila po ng naging pahayag ng, presidente? Ako'y naniniwala na tuloy-tuloy ito. Makikita natin yung huling akto ng pag-clip ng kapangyarihan ng Vice Presidente ay nanggaling sa budget. Nakita naman natin yung BICAM report, talagang linagay siya sa 733 million, samantalang ang nasa NEP noon ay mga 2.2 billion, no? Malaking diferensya. Makita natin na clinip siya sa kanyang tungkulin sa kanyang institusyon dahil isa-isang tinawag ang mga staff niya at isa-isang tinanong tungkol dito sa confidential fund. So makikita natin patuloy. Ang hindi lang siguro ang sigurong bago lamang ay walang coordination yung nag-file ng impeachment na yung complaint nila. Yung isa at lahat sila, pareho yung dalawa, ay linyado sa ideolohiya. Makikita mo yung isa, filed ng mga almost dati Dilawan na in-endorse ng isang ng taga-akbayan at yung after several days nag-file rin ang Makabayan Block. So makikita natin dito lahat na tinaguri ang kalaban ng Duterte ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ay nagsama-sama para pagtulungang ibagsak ang ating Vice Presidente. Ang nakakalungkot dyan, pag pinag-aralan niya yung complaint, yung unang complaint, base sa news articles at sa salaysay ni Senator Trillanes na lumang-luma na yung tugtugin na yon. Yung pangalawa naman, base sa mga documents na sinubmit sa Good Governance Committee na kung titingnan niyo yung proseso na yon, ni isang dokumento ay hindi minark as evidence. So, kung titingnan mo legally, napaka-shaky yung ground na tinutuntungan ng dalawang impeachment complaint. Balita ko may isa pa na susubok makakuha ng 1/3 ng signatures para dire-diretso na sa Senado. Pero ito tumatakbo habang papalapit ng papalapit ang adjournment ng 19th Congress. Mhm. Isa sa mga sinasabi po ay, ang, parang redundant na raw kaya binawasan yung, budget ng, VP kasi meron ng existing na mga programa nito sa ibang ahensya. Pero naniniwala ka ba na bukod tangi lang yon kay VP Sara na talagang sa kanya lang talaga ang may redundancy? Alam mo, kung ang pag-uusapan sana confidential, alisin ang confidential fund, okay lang yon. Pero yung bawasin mo ang mga ah, ahensya o mga division na nandyan sa Office of the Vice President na talagang nakakatulong. Example yung satellite offices. Na-establish ng satellite offices na bago pa dumating ang bagyo, bago pa magkaroon ng dilubyo, nandun na sila.
At nauuna pa sila sa supposedly mga ahensya na under the law are supposed to be the frontliners. So, bakit gagawin yon kung hindi politika? Pag nagtumutulong naman ang Office of the Vice President, tatandaan natin, ang baba hindi naman ang nakasulat, Sara Duterte. Ang baba ay yung advokasya niya, yung para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. So, wala kang makikita doon. Hindi siya pumupunta. Natatawa nga ako, Admar, yung trip niya sa Germany, ginawang issue. Impeachable offense daw yon dahil sa kabuuan ng bagyo na parating. Hindi ba nakatulong rin ang institusyon ng Office of the Vice President nung nangyari yon kahit wala siya? Mm. So hindi mo kinakailangan na ang Vice Presidente is on the ground kasi yung pagkakaset up ng organization niya, talagang makaka-react. Makaka-react ka from wherever you are dahil dadating ang tulong. Hindi sila reactive, very proactive yung ginawang ahensya. Again, kung titingnan mo, ang bürokrasya, napakalaki niyan, ang bagal gumalaw. Pero may bukod tangi na ahensya, yun yung Office of the Vice President, na nakakagalaw against all these red tapes, against all this political turfing, at nakakatulong sa taong bayan. Hindi ba impeachable yung isa kang pinuno tapos sasabihin mo na, so anong gagawin natin? Anong kaibahan doon sa pupunta ka sa ibang bansa, di ba? Oo. At saka alam mo, ang pinaka-impeachable doon, nasaan na yung ating QRF? Yung biro mo, yun yung realidad. Bakit naubos yung QRF? Saan na naman yung inallocate? Sabi nga, usap-usapan, mas madali daw i-impeach ang presidente kasi ang dami na violations na nakomit, pero makikita mo ang diin ng diin kay Vice Presidente. Nakakalungkot dahil yung confidential fund, yung pukpok sila ng pukpok sa confidential fund, binubuksan nila kung paano ang intelligent community gumagalaw. At pag yan nabuksan ng enemies of the state, nakakatakot kasi every time na kukuha ka ng pondo dyan, questionin, no? Questionin ng mga congressman na hindi nakakaintindi sa trabaho ng intelligence community. At speaking of intelligence community, talagang pinupukpok nila yung mga pangalan ng mga nakalista doon at pinapacheck nila sa PSA. Nasa tamang katinoan pa ba itong mga tatanong nito? Tama yan, Admar, no? Biro mo, sino naman papatol kay Mary Grace Piatos. Piatos, no? O tsaka yung si Villarreal, no? Nag-aaksaya sila. I mean, ludicrous na, nakakatawa na ang ginagawa nila. Wala nang common sense. Alam nilang alias yun. Alam nila ang pirma ay pirma ng asset, no? Ang asset, hindi mo yan sinasabi na ang pangalan niyan Malutikia, ang pirma niyan ganyan. Hindi. Since time immemorial, since na-set up ang NICA, since na-set up ang intelligence community, whether military or civilian, lahat yan may handler, lahat yan may agent. Hindi alam ng pinuno ng ahensya kung sino yung kausap ng agent. Ang alam lang niya, A1 yung binigay na information. At yung A1 na binigay na information, nakakatulong. Alam mo, ang isa pang punto na nawawala dyan, sino ba nagbigay at nag-authorize ng confidential fund ibigay sa Vice Presidente? Hindi ba ang Presidente? Ano ba ang instruction ng Presidente? Being the chairman of the National Security Council, ano ba ang pinag-usapan nila? Saan ba gagamitin ang pondo? Hindi ba yan between the President and the Vice President? Dapat matuwa ang Kongreso na ang Vice Presidente hindi rin i-reveal ang instruction sa kanya ng Presidente tungkol sa paggamit ng confidential fund. Kasi parating tinatanong, ba't nagkaroon ang DepEd? Ba't nagkaroon ang Vice President? Bakit ang tatanungin nyo si Vice Presidente? Siya lang ay nag-execute ng instructions ng Presidente. Yun rin yung nawawala dito sa usapan na ito sa pambabastos na ginagawa ng mga congressman.
Mm. And nabanggit mo nga, kasi yung mga kalaban ng Estado sa mahabang panahon, yun din yung nag-ooperate. At kung Mm. binibigyan nila ng, yun nga, ideya, kasi parang kini-question nila, ay, pwede palang questionan itong mga nasa resibo. I-check natin sa Mm. PSA kasi ganyan yung ginawa sa Office of the Vice President. Naisip ba nila na ito rin ang malamang at malamang sa lamang ito talagang nangyayari sa Office of the President, sa DILG, sa Department of National Defense at iba pang mga ahensya ng gobyerno na may sarili ding confidential funds. Baka aabot sa punto after nito kung talagang sasang-ayunan nila na yung questionable talaga ito at hindi tama, baka madadamay yung iba. So ano mangyayari ngayon? Oo, nakakatakot yan, Admar, na president na ginawa ni Congressman Chua at ang mga kasamahan niya. Kasi ang linalabanan nyo, oo, may reforms na dapat, pero ang linalabanan nyo, ang isang komunidad na napakahalaga in fighting terrorism, corruption, the influence of the left, ang child trafficking, intelligence community yan. Maraming trabaho ang intelligence community at ang pagsasailalim ng mga dapat mapag-aralan ng intelligence community nanggagaling yan sa ground. From the ground up, nagkakaroon ng tinatawag, hindi naman order of battle, pero nagkakaroon ng report sa Pangulo na ito ang ating mga potential enemies. Ito, kailangan namin ang confidential intelligence fund para dito. Ang nagbabasbas niyan ang presidente through the intercession of the National Intelligence Board. So napakahalaga na protektahan nila kasi dahil dito sa nangyayari, napakahirap ngayong kumuha ng assets. Sino magre-reveal sa inyo na may smuggling? Sino magre-reveal sa iyo na may drogang pumasok? Sino magre-reveal sa iyo na may uranium na pumasok? Mm. Sino magre-reveal sa iyo na ganito ang bilihan? Hindi ba yan galing sa lahat sa intelligence community? Mm. So, pinapahamak nila ang national security ng bansa. Yun ang hindi ko maintindihan sa kagustuhan nilang i-demolish ang Vice Presidente. Mm. So siguro, Admar, ang dapat tingnan nila dyan, ano ba ang instruction ng Presidente sa Vice Presidente nung binigyan siya ng pondo sa DepEd at nung binigyan siya ng pondong confidential sa Office of the Vice President. Isingit ko lang ha, co-chair siya ng NTF-ELCAC. Hindi siya ang nag-offer na maging co-chair. Linagay siya dyan ng National Security Advisor recommendation at inapprove ng presidente. So kung co-chair siya, pareho ang kapangyarihan ng presidente at vice-presidente sa NTF-ELCAC. At kung titingnan mo yung instruction kung bakit siya nailagay, to work and stabilize regional communities. So doon pa lamang, dapat yung magagaling at batikan na members ng Chua Committee ay naiintindihan ng ginagawa nila. Mhm. And kumbaga napakadelikado nito ang grupo na naghihingalo na at sinasabi nga nilang weak na, parang kagaya lang yata ng presidente na weak na nung panahon ng past administration. Ngayon sila pa ang bumibida. Convicted na siya pa yung may gana na magpakulong, magpadetine doon sa isang staff sa Office of the Vice President. 32 million mahigit, kini-question nila na parang maliban sa sa convicted siya, konti lang din yung kanyang bote ikukumpara dito sa kapangyarihan ng Office of the Vice President. Sila na ang namamayagpag ngayon. Ano ba ito? Hindi ba ito halata? Hindi ba ito alam ng ating pamahalaan, lalo na sa sektor ng seguridad natin? Kasi nakikita na ito ng taong bayan. Nabuksan na ang kamalayan ng taong bayan sa past administration. Tapos ngayon, parang wala. Sila pa ngayon, naghihingalo na. Tapos sila pa yung nagbigay buhay at binigyan pa ng kapangyarihan. No, Admara, 56 years na nating nakikipag-away ang ating sandatahang lakas at ang mga
intelligence community dyan sa NDF-LCAC para tumigil na at mamenos na ang mga barangay influence at infiltrated. Pero ngayon, sa isang iglap na nagkaroon sila ng role simula November 2022, 2023, nung sila pa ang binigyan ng tsansa na questionin ang Vice Presidente sa paggamit ng confidential fund. Uulitin ko po, nag-request lang po siya, inapprove, inauthorize ng Presidente. Hindi ho ba dapat ang tanungin ang Presidente? Ano ba yung pinapagawa mo kay Vice President Inday Sara? Ano ba ang jurisdiction niya? Bakit mo ba binigyan? Kaya nasasabi na very partisan. Kasi sa dami-daming confidential and intelligence fund, katulad nga ng binanggit mo, ang pagkaintindi ko, 400 agencies yan, siya lamang ang bukod tanging tiningnan. Yung pinakamalaki, ang presidente, anong sabi ni Congressman Chua? Kasi daw may national security duty ang presidente. At para niyang pinapalabas, ang vice presidente spare tire lang. Maling-maling pag-intindi nun ng role ng vice presidente sa demokrasya. Tandaan po natin, si vice presidente po ay successor to the president. Any moment, something happens to the president, yung kanilang dinedemolish na tao na constitutionally ay protected, ang siyang tatayo bilang presidente. Yun yung nakakalungkot sa kagigilan nila na i-demolish ang isang politiko dahil sa kagustuhan ng isa para sa 2028 ginagawa na nila ngayon na napakaaga pa. And itong sa issue naman po ng depleted uranium, Prof, ano nakikita mo rito? Kasi nung nakapanayon natin ilang sa mga analyst din dito, marami silang nakikita. Una, nakita nila na possible scenario, idinaan ito sa mga military bases ng Amerika. Kasi wala tayong kakayanan talaga na mag-handle ng ganito. Hindi rin naman yan kayang ipuslit sa ating mga paliparan. At ang pag-handle nito talagang hindi basta-basta kasi grabe yung radiation nito. Ang nakikita nila is either yung military grade ang nag-transport nito pero napunta lang sa parang civilian lang ba kasi parang ibinenta lang ito as precious stones, no? Anong nakikita mo rito, Prof? Dapat ba itong ikabahala ng taong bayan? Kasi after nung nag-presscon, wala akong narinig na mga komento mula sa mga epal na mga congressman. Oo, alam mo, Adman, nakakabahala yan Kasi kung titingnan mo, paano nakapuslit? Bakit ganun kadami? At saan gagamitin? At paano napunta sa civilian? Ano ba yan? Pinagbili sila magdi-distribute? Nakakatakot yan kasi kung pagsasama-samahin mo yan, that will be a very, very powerful ingredient to a weapon that may be needed in case of a war. Nakakatakot dahil hindi naman limitado ang ating kaalaman how to handle yung uranium, no? Dati meron tayo niyan sa Bataan Nuclear Power Plant nung decommission, pinagbenta natin yan. Pero ito, tingnan mo yung larawan ninyo, nandyan lamang sa mga containers na ganyan. Nakakaawa kasi expose ang community. Kung sino man yung nakakita niyan, kita mo yung mga kasundaluhan natin, hindi naman naka-outfit at naka-mask lamang. So babalik ulit tayo. Paano yan nakalusot? Intel community. Siguro dahil natakot na kayong umaksyon, dahil sa ginagawa dyan sa Confidential and Intelligence Fund, siguro binitawan na lang yan, bahala na kayo, nakapasok na. Nakakatakot yan dahil put uranium on the wrong hands ay magkakagulo sa Pilipinas. Kasi imaginein mo kung meron terrorism players na makakuha niyaan. Nakakaawa ang ating bayan dahil masyadong porous ang ating boundaries.
Pero the fact na nagland ito at naka-travel outside of Metro Manila, I think nasa isang probinsya ito eh. Nakakapagtaka rin na tumahimik na. Ang sinabi ng NBI, titingnan daw nila. Pero tumahimik na. Hindi rin natin alam kung sino nagbigay ng tip. So, napakahalaga dyan in relation to your confidential and intelligence fund, na malaman natin anong bang nangyari dito. Ang problema dito sa administrasyon na ito, tuwing may isyong ganyan, papuputukin tapos tatahimik. Naalala niyo yung drug haul sa Batangas? Wala na nangyari doon. Tumahimik na. So again, babalik tayo sa mga security officers ng bansa, from the PNP to the AFP. I think you owe the public an explanation. Ilabas nyo kasi yung risk natin tumataas dahil dyan. Hihintayin pa natin maging krisis yan na mapunta sa maling kamay o magamit para sa isang paglaban na hindi naman natin interes. Mhm. And posible rin ba na may isang malaking bansa na may grabe na intelligence na nag-udyok sa atin na ilabas niyo yan kasi na-monitor namin yan. Kasi ito ay nangyari October pa and November. Pero lately lang nila inihayag sa publiko. Ano may nakikita niyo, Prof? Posible yan kasi meron tayong shadowy force na gumagalaw dito sa atin sa bayan natin na nagdidikta ng ating relasyon sa ibang bayan. Nakakalungkot man yon pero inaalaw. So again, dito kina Chief PNP at Chief of Staff AFP, I think you owe the public an explanation. Sa NBI, oo, pinaputok na at sinabing kayo ang persons. Bakit mo sinasama ang NBI? Kasi ang NBI ang maghahanap, maghahagilap. Saan ba ito pumasok? Paano nakapasok? Para kanino? Pero ang J2, siguro ito mga miyembro ng AFP or PNP, kailangan ring mag-perform ng role nila para ang taong bayan matahimik. Tandaan natin, tuwing malapit ng katapusan ng Disyembre, may nangyayari sa ating kasaysayan. May pumutok na LRT, may sumabog na simbahan. So, kailangan nating ayusin ang ating seguridad. At yan ay nagmumula sa hindi pag-expose sa confidential and intelligence fund kasi kailangan niya ng bawat bansa. Mhm. And ang problema dito, parang nakikita mo ba na parang dina-downplay lang? Na parang wala tayong nakita na much research talaga na ini-explain gaano kadelikado ito. Parang billions of years ata bago mawala ang itong yung Effect. uranium. Oo. Oo. Parang walang nag-educate sa atin after nun. Na parang lang. Pero pag kinanyon ng China ang Coast Guard, ang tagal niya, parang 1 week ata yan. Ang dami pang mga mga At sophisticated saka research. nakita mo, hindi sila naka-proper attire ng handling Hindi naman ganyan ang when you're looking at uranium, no? Hindi pang COVID yan. Merong ibang suit para sa uranium deposit. Meron tayong Philippine Atomic Energy Commission. Sa tingin ko, napakahalagang ma-involve sila dyan at malaman at matrace kung paano pumasok, sino ang consignment, sino ang nagsabi. Ang balita ko, labanan ng dalawang dambuhalang bansa ang nag-feed ng intel tungkol dito. Mhm. And sa pelikula nga, malimit nga na yan ang subject sa Hollywood movies, di ba, Prof? Na pinapakita nila na grabe yung epekto nito, yan yung hinahabol ng bida, hahabulin niya sino ba yung nakabili, may nagbibenta ng mga ganitong armas kasi Pero sa atin parang wala lang, parang yan, nakikita natin tapos after nun wala na.
Oo. Nakikita mo ba na needed din yan, na imbestigahan? Yan talaga, imbestigahan. Kasi Oo, sabi nga, yan. diba, may tuturing na national security threat yung mga ganyan. Lalo na kung mapunta sa maling kamay sa mga terorista. Oo, tama ka dyan, Admar. Ang call nga yata initially was for the Committee on Foreign Relations, both in the Senate and in the House, to look into it. So, kung yun ang call, may angle na third party involved, either in informing us of the entry or involved in actual entry of these materials. Mm-mm. Ano na lang ang mensahe nyo po, Prof, sa ating mga kababayan regarding dito sa mga ganap na ito, kahit na magpapasko, ang daming mga ganap. Parang ayaw na Oo. tumigil itong mga gumagawa ng mga propaganda. So siguro ang napakahalaga po niyan, doon po tayo sa katotohanan, alamin po natin kung ano talaga ang facts. Pangatlo, wag po tayong maniwala sa mga propaganda pagkadami-daming propaganda. Pang-apat, maging fair lang ang kuwan natin. Oo, may responsibilidad na hanapin sa nagkamali at ang reforms na dapat. Pero in the process of searching for truth, dapat maging fair, hindi lamang sa isang panig pero sa lahat dahil pareho naman may mandato yan ng tao. Maraming salamat si Professor Malutikia. Prof, maraming salamat sa ulitin. Ingat. Salamat!